celebrating or anticipating as early as September 1 because they look forward to the gatherings, the party, the reunions, the giving of gifts, the exchange gifts, which has been like a tradition for years. I can't remember when it started, but it's been a tradition for us. We are very excited about the food. We are happy and full of joy to be celebrating this special holiday with our friends and families. We love sharing around food, games, fireworks, anticipating the 12 o'clock eve, which is a what do you call very exciting? No, it's not exciting. It's very full of joy. Wherein even the kids will be awake during that time, waiting for the hour of fireworks display. And Filipinos are also very expressive. They would express their love, wherein we even hug or kiss each other when the time or reaches 12 o'clock a.m. Okay, so for the last question, what do you think or why do you think it's important to discuss and make documentaries about this? Documentaries nowadays aren't only seen like TVs nationwide, but only, especially now that we have the social media, the YouTube, we can happily share our culture to the entire world where people can see and watch what is happening to us Filipinos during these holidays, which is a very special one for us. Ako po si Kimberly Turla, 33 years old, taga Tarlac po ako. Nagdiriwang po kami ng bagong taon at Pasko. Since nasabi niyo po na pinagdidiriwang niyo po ang Pasko at bagong taon, dito po ba ay naging kasanayan niyo po ba or nagdidiriwang niyo po dahil gusto niyo lang po? Nakasanayan na rin dahil Katolik nga po tayo. Pinagdiriwang natin yung kaarawan ni Papa Jesus. Kaya taon-taon nagdiriwang kami ng Pasko at bagong taon. Meron po ba kayong mga family tradition sa tuwing dumarating yung Pasko at parang nagkasabit po ba kayo ng mga paroy, mga ganun po? Meron po ba kayong mga bagay na ginagawa niyo? Meron naman po. Halos taon-taon may mga dekorasyon, may salo-salo tuwing Pasko. Inaabangan namin alas 12 ng madaling araw para mag-celebrate, salo-salo mag-pamilya. Ganon ang taon-taon namin. Meron po ba kayong alaala na tumatak po sa inyo? Yung pinakamagandang alaala? Meron po. Yun yung last na nakasama kong Pasko, yung tatay ko. Ngayon, wala na siya, kaya yun yung last na masaya kami, buong pamilya natin. Sa bagong taon po naman, meron po ba kayong alaala? Bukod sa parang nagre-reunion, dahil masaya taon-taon, maingay, kasama na rin yung salo-salo din sa hapagkainan. Ito pong darating na dalawang Pasko tsaka ngayong bagong taon, meron po ba kayong balak na gawin at nakakaibang gagawin? Siguro parehas lang din ng nakaraang taon. Parang salo-salo lang din. Meron po ba kayo natanggap na regalo ng Pasko? Yung pinaka-nakakaakit or pinaka-naalala niyo pong regalo na tumatak po sa inyo? Kahit ano po, pwede pong materialis, pwede rin pong pangyayari. Wala eh. Wala akong natanggap pero naibigay, marami. Marami akong naibigay sa mga inaanak, sa mga pamilya. Parang exchange gift, parang ganun, mga natatanggap lang. Pero nakakatuwa din kasi masaya.
Ano po ang inyong wish ngayong Pasko? Wish ko, buo lang ang pamilya ko, yun lang. Yung halaga yung po ang pamilya. Pamilya lang. Ngayong bagong taon, ano po yung New Year's resolution kumbaga? Sisipagan pa? Sisipagan pa para kahit papaano hindi na tayo mahirapan sa susunod. Ayun lamang po yung interview at maraming salamat po ate. Okay, thank you. Okay. Ang Pasko ay isang panahon ng taon na puno ng pagmamahal at kasiyahan para sa mga Pilipino. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang, bagkus ito ay isang malalim na bahagi ng kultura ng ating bansa na nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, relihiyon at pagmamahalan sa kapwa. Sa paglipas ng mga dekada, ang kahulugan ng Pasko sa bawat Pilipino ay nananatiling matatag. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroling, mga regalo, o masasarap na pagkain. Ang Pasko ay pagkakataon para sa bawat Pilipino na magpamalas ng malasakit at pag-aalala sa isa't isa. Higit sa lahat, ang Pasko ay nagpapakita ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating mga pamilya. Ito ang panahon kung kailan maraming pamilya ang nagtitipon-tipon, nakakaroon ng masusing pag-aalala sa isa't isa, at nagbibigay halaga sa mga tradisyon at karanasan na nagbubuklod sa bawat pamilya. Ipinapakita ng bawat Pilipino na ang pamilya ay ang sentro ng ating buhay. Sa kabuuan, ang Pasko ay hindi lamang isang simpleng selebrasyon sa Pilipinas. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga, at pagiging makatao. Ito ay nagbibigay diin sa mga halaga ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagtutulungan. Ang kultura ng Pasko ay nagpapakita kung paano namumuhay ang mga Pilipino sa pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. At ito ang nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan bilang isang masaya at makulay na bansa. Sa pagtatapos, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi maiiwasan na dapat na si Jesus ang sentro ng pagdiriwang. Ito ay hindi lamang pagkakataon para sa mga regalo, pagkain, at makukulay na palamuti, kundi ang mahalagang paggunita sa pag-iral ni Jesus sa ating mga buhay, na si Jesus ay ang liwanag ng mundo, ang pag-asa ng sangkatauhan, at simbolo ng pag-ibig at kabutihan. Sa gitna ng kabi-kabilang kaganapan at abala sa Pasko, maaari nating makalimutan ang espiritual na aspeto nito. Ngunit ito ang pinakamahalagang bahagi nito. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ng Pasko, dapat nating alalahanin na ang regalo ng buhay ni Jesus ay ang pinakamahalagang regalo na matatanggap natin. Gawin nating sentro ang ating pagdiriwang ang kanyang pagmamahal at biyaya. Ito ang tunay na kahulugan ng Pasko na patuloy nating dapat ipinagdiriwang at isinusulong sa henerasyon ng ating mga pamilya. Ang bagong taon ay isa sa pinaka-inaabangan at pinakamasayang pista sa kultura ng mga Pilipino sa bawat taon. Tuwing dumarating ang pistang ito, ay madalas makakasama ng mga tao ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Malaki ang halaga ng pamilya sa kulturang Pilipino, kaya napakahalaga rin ng araw na ito sa mga pamilya dahil ito ay nakakatulong sa pagpapatibay sa kanilang pagsasama at pagmamahal sa isa't isa habang sama-sama nilang inaabangan ang pagpatak ng alas 12 para salubungin ang bagong taon. Ito ang araw para magdiwang dahil paparating na ang bagong taon at ninanais ng lahat na magkaroon ng bagong taon na puno ng pamamahal, kaligayahan at biyaya. Nais ng lahat na iwan at pakawalan lahat ng negatibong emosyon at alaala na kanilang naranasan sa nakaraang taon para buong pusong makakasalubong ang bagong taon na ito. Hindi mawawala ang salo-salo sa bawat ganap ng mga Pilipino
dahil ito rin ay isang mahalagang bagay na kasama sa kultura nila pagdating sa pagdiriwang. Kaya dapat asahan ang pagkaing walang katapusan na hinanda ng mga tao para sa paparating na bagong taon. Pati na rin ang mga paputok sa kalsada na gagamitin pagpatak ng alas 12 ng gabi para salubungin ang bagong taon na mayroong pasabog at pag-ingay sa labas. Ito rin ang araw upang gumawa ang mga tao ng kanilang mga New Year's resolution na kailangan nilang sundan sa paparating na bagong taon. Sa kultura ng mga Pilipino ay sumisimbolo ang bagong taon sa kanilang oportunidad para baguhin ang bawat sarili para sa ikabubuti nilang lahat. Marami silang natutunan tungkol sa sarili nila sa dumaang taon na ito at pwede na nilang ayusin ang mga posibleng negatibong kaugalian nila para tuluyan silang maging mabuting tao sa paparating na bagong taon. Ito ay araw na puno ng kaligayahan at pag-asa na ang paparating na taon ay magiging maganda kumpara sa nakaraang taon na dumaan. Ang araw na ito ay puno rin ng pagmamahal sa sarili at sa mga mahal sa buhay para ipagdiriwang ang kanilang narating sa dumaang taon. Pati na rin ang mga mararating nila sa paparating na bago. Maraming paraan ng mga Pilipino upang kilalanin ang paparating na bagong taon. Katulad sa nabanggit ko kanina, ang mga halimbawa nito ay ang paghanda ng maraming pagkain, pagsasama-sama ng buong pamilya sa iisang lugar, pag-isip ng mga nais nilang tunguhin sa dadaan na taon, o kaya simpleng pagnood lamang ng mga paputok sa labas dahil hindi yun mawawala tuwing bagong taon. Ang bagong taon ay mayroong iba't ibang posibleng simbolo at ito ay mahalaga at hindi mawawala sa puso ng bawat Pilipino. Napakarami nating paniniwala, selebrasyon at kultura sa pagdiriwang ng bagong taon at Pasko. Basta tandaan natin na para sa Diyos ang Pasko at para sa pagbabago at ikabubuti natin ang bagong taon. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat.